Dati pinapanood ko lang to sa mga vlogs eh. Pero ngayon, eto na, nasa harap ko na. Ganda, di ba? Kung nung huling lakad natin is sobrang init, babawi tayo ngayon kasi today, magti 3 days and 2 nights tayo sa Mount Akato. Balita ko doon daw malamig. Pero ewan ko, parang sobrang excited ako nitong mga oras na to. Pero hindi ko alam na may magiging problema pala kami habang nasa biyahe. Wala akong ini-expect na gano'n siya kalamig today and tomorrow. Sabi ni Google Maps, 3 oras pa yung biyahe. Alas 11 na ng umaga. Around 2 p.m. Doon na tayo. Check natin. Maayos naman ang lahat pagkatapos namin mag-stopover. Pero sadyang meron talagang mga bagay na hindi natin maiiwasan at hindi natin inaasahan. Akalain mong nag-check engine yung sasakyan habang umu-overtake ako sa isang truck sa kabaan ng TPLEX. Nangyari na to dati, ganitong senaryo. Kaya nanatili lang akong kalmado. Minabuti ko na lang matulog at magpahinga. Hindi ko kinakaya ang antok kahit na may ganong klaseng aberya. Sa kabutiang palad ay umandar naman yung sasakyan ng maayos. Binaybay namin ang kahabaan ng Marcos Highway, paakyat ng Baguio City hanggang makarating sa Tublay, Benguet, kung saan naroon ang pangarap kong campsite, ang Mount Akato. Ay, sino tayo, Pops? 6 p.m. Medyo late na kasi kasama na yung oras namin doon sa pamamalengke bago kami umakyat ng campsite. So far ang naayos pala namin. Ayan. Kasi medyo pahinga muna. Inabot na kami ng dilim bago namin maset up lahat ng mga tent. Pero nakakatamad. Sige, turuan ko ngayon. Time check tayo, Pops. 11:36. Temp check. Di ko alam kung kita sa camera. Sobrang dilim kasi. Malamig. Hindi ko ni-expect na ganito kalamig dito ngayon kasi dun sa Manila. Sobrang init. Sobrang nakakapagod. Wala akong tulog kahapon. Then diretso biyahe. Naantok mo rin sila siguro. Ano naman. Yun. Bawi tayo bukas. Wala masyado kasing activity ngayong araw na to. Bali nag-setup lang kami. Then ayan. Ayan yung kalat. Also, explore natin yung buong campsite. Good night mga paps. Good morning, Pops. Pangalawang araw. Ganyan yung view ko. Ngayong umaga. Solid, di ba? Yung Akato. Dati napapanood ko lang to eh. Pero ganito pala yung itsura niya. Diba? Solid. So ito siya. Ito niyo. Yung likod. Ayun. Yung itsura niya pagka umaga. Ang Mount Akato ay kombinasyon ng 3 apelyido, Acop, Carino at Torbela. Sa ngayon, ito ay pinamamahalaan ni Miss Ellie Carino Torbela, nakabilang sa tribo ng Ibaloy sa Benguet. Ang exclusive campsite na ito ay matatagpuan sa Tublay, bahagi pa rin ng Benguet. 15 kilometro ang layo sa siyudad ng Baguio at 84 na kilometro mula sa lawa ng Tabeo. Walang masyadong nakakapansin, pero pag tiningnan mo ang campsite mula sa itaas,
Ito ay may mga bato na hinugis na parang ina na nagdadalang tao. Bagay na sumasalamin kay inang kalikasan. Alam mo yung feeling na parang nasa ibang bansa. Sa Malaysia, Indonesia. May mga ganito silang sites na parang malagubat. Nakaiba lang, eto, ang lamig. O, kita nyo naman, oh. Ayan. Ito yung view sa umaga. Ang ganda dito. Kita nyo yun? Ganda, di ba? Hello po. Dito po. Ito po yung Yan yung ano, extension. saksak ko lang po. Sige po. Thank you. So, kung mag-rent pala kayo ng kuryente, available siya dito. Ayan yung extension. Ang haba, oh. Ayan, dito. Kahit dito na lang siguro. So, ayan siya. Haba. Kinailangan namin actually mag-rent ng kuryente kasi parang naubusan kami ng ano, yung mga battery namin naubos. Wala naman kaming power station. Ayan, oh. Sige po. Kami na lang bahala. Thank you. Maganda dito sa Mount Nakato. Kala ko nga nagpa-facelift ako kagabi. Pagkagising ko, parang sarado lahat ng pores ko. Ano masasabi mo dito sa Akato? Ganda. Parang ang sarap mag 1 week. Wow. Kaso yung gamit namin pang ano lang, 3 days, 2 nights. Kamusta yung tulog mo, Paps? Sarap, ang lamig. Parang naka-aircon. Hindi ko na-expect din eh kasi ang init sa atin, di ba? Tapos bigla dito, ang lamig. Ang sarap. Next week ulit. Next week ulit. Tapos next week. Oo, di ba? Every weekend. Parang ano yun ah. Ginagawa nyo? Para yung chef natin hindi mainitan. Okay. Ayan. Araw na. Ano na? Baba. Ay, stretch pa yan. Ano tawag sa Ayun pala. Shoot mo dun sa ilalim. Hindi. Ano? Wait, wait, wait. Camouflage. Ano? Basta pagka nilagay yan, mawawala bigla si Meb dyan. Camouflage daw yan. Para less yung init sa kanya. Tanggalin naman natin. Yun nga oh. Medyo lumilim, no? Oh, di ba? Lumilim. Dahil dito sa kamo na to. Kasi pag mainit na talaga. Sinaksak man. Dito. Oo, dyan, no? Tapos dyan tayo lahat mag-charge. Kasi at least dito may bubong, no? Bibili mo yun, may USB na. Oo nga eh, next time. Gasa natin itong gulay. Pang brunch. Hindi siya ganun karami. Pero okay na to. Kumusta ka naman dyan? Ito, malamig ang tubig. Hugasang mo tong ano eh. Ito. Gasa mo. Pagkakit ako ito, pwede mo na pagkakit mo sa makakain na. Medyo mahina lang yung tubig. Ano? Siguro kasi galing yan dyan sa ano, yung tangke. Konti pala ng ampalaya. Sana pala dinagdagan ko. Ano? Ampalaya. Konti lang. Sa piraso. Orang yun lang. Mainit yung araw pero malamig yung hangin. So itong pakbet na to, kita nyo itong adobo, yan yung sasawag natin dito sa pakbet. So actually ang purpose nyan is para hindi mo na hintayin magpalambot ng baboy or ng sahog kasi malambot na siya as is, di ba? Kasi adobo na siya. Yan, yun, no? Ba?
So, sa lahat ng mga hugasin, ito yung pinaka madugo sa lahat. Pero ayos lang. Iihaw tayo ng isda. Bingin natin sa palengke kahapon. Ito. Ayan siya. Basta ganyan siya. Ayan. Ayun, Pops. So far, so good. Ito na yung naihaw natin. Solid, diba? Buti nga dito sa Benguet. Mura yung yung mga seafoods. Akala ko dati mahal. Kasi kung iisipin mo, nasa bundok to, diba? So, hindi mo na-expect na may mga seafoods. Pero, mura siya. Tsaka fresh na fresh din. Natikman ko itong medyong luto, yung medyo luto na. Namnam yung lasa niya. So far, ayos naman lahat. Ganda nung klima bigla. Nawala yung araw. Tapos medyo mahangin. Mukhang hindi naman uulan, pero medyo humangin siya. Then, nawala yung mainit na araw. Malamig yung hangin. Yung dumadaloy na hangin dito. Medyo malapit na to. Yan. Ganda ng pagkakaluto ng Hungarian. For the gram. Ano tawag dyan, Pops? Tawag dyan, sigbo. Sigbo? Sisig na adobo. Oh, yan pala. Parang masarap, oh. Na may tunay na labuyo. Sinong may pakananan? Ito ba? Oh. Si Ninong Ray ng Kainta. Ang ipong takbo. Wala tayong service. Ito po ang dito. At habang kumakain kami, dito na nag-umpisang bumuhos ang ulan. Pero bakit tayo bata? So, ayan. Yan yung pagkatapos ng bagyo. Yan, oh. Yan, pinggang ko yan. Hindi pa ako tapos, eh. Ito yung tawag dito. Pakbo. Sigbo. Log eats. Diba yung sugbo? Yung inihaw? Sugba. Ay, sugba! Sugba. Sugba Laguna. At hindi na nga siya napigilan. She's a tent lang. So, ang lakas ng ulan, Pops. Medyo, medyo dilubyo. not totally dilubyo, pero ayan, oh. Ang lakas ng ulan. Grabe, naliligo na kami. Sa kabilang tent,
parang may nangyayari, hindi ko alam kung ano. Pero yung dalawang bata nandun sa loob. So far, wala namang basa sa loob. Yung mga gamit lang namin. Ayan, ginawa namin ng paraan para naiipon kasi yung tubig dito sa awning. Ginawa lang namin ng paraan. Pero hindi namin na-expect na ganun kalakas yung ulan dito. Tingnan nyo. Imagine, Benguet tapos ulan, tapos fog. Mommy! Where's my mother? Grabe. Ayan guys. Again. Again. 3, 2, 1. Tapos pa rin, ang ulan, grabe. Again. Until we get market time. So, eto na yung lahat pagkatapos ng ulan. Halos lahat ng gamit dito nabasa. Buti na lang wala naman masyadong delikadong mabasa dito. Mga upuan basa yata lahat. Madumi yung awning. Bahala na bukas kung paano lilinisin. Eto din, dumi din. Bahala na din bukas kung paano lilinisin yan. Pero sana umaraw bago kami magligpit. Kasi kita nyo naman basa yung tent tsaka itong awning. Yan, yung mga tent kasi na yan tsaka mga awning na yan kapag hindi yan nalinisan or kahit man lang matuyo, kung basa siya or kung nabasa siya, haron niya ng parang amag or something like that, and medyo mahirap na siya tanggalin, para nagmamarka siya pagka nangyari yun. So kailangan every time na ililigpit siya, at least tuyo siya, nalilinisan. Tapos para yung mga gamit, yung ibang gamit malagay dito, mag-set up dito sa bandang kabilang side. So sana hindi na umulan kasi malamig. Pero iba pa rin yung experience nung ulan. Hindi ko na maalala kung kailan yung huli kong ligo sa ulan. Solid pa din. Kakaibang experience. First time nito lahat mabasa. Yan, pati itong tent, first time mabasa ng ulan. Itong awning, first time mabasa ng ulan. Lahat yan. Kaya, pero at least, masasabi ko, itong tent, nasubukan namin sa malakas na ulan. Buhay na buhay naman siya. Ano nga pala to? Nature Hike Village 6 V2. Tested sa malakas na ulan. So, eto na nga. Tapos na yung ulan. Tahimik. Yan siya. Tingnan natin yung ito yata yung tent pitching area. Mukhang eto nga. Tingnan natin. Oh. Ako nakita dito eh. Ayun. Nasa baba. Hindi dito. Hindi ko alam kung kita sa camera pero medyo overlooking yung side na yun. Puro fog. Uy, ang layo pala ng iikutan. Anyway, ito yung itsura ng tent pitching area. Ito. Ayan. Hopefully kita sa camera. Pero yan yung area na pwede mag-pitch ng tent. Ayos din, bango dito. Kitang kita mo naman. Puro kasi puno ng pine tree. So yung amoy pine tree talaga. Bango. Isa sa nagustuhan ko dito sa
Mount Akato is the fact na yung mga guest bago umalis ayun, nakikita niya yung mga maliliit na pine tree na yan. Ayan, ayun pa. Then ito. Ayan. Mga tanim lahat yan ng mga guest na nanggaling na dito. Ang galing lang kasi yung Mount Akato, they make sure na meron kang maiiwan na bakas. Not necessarily yung pangit. Kasi matik yung mga basura mo, hindi mo pwedeng iwan dito. Pero etong klaseng bakas ang iiwan mo. Isang puno bago kayo umalis. Pero ang galing no? Parang ito lang yung campsite na alam kong gumagawa ng ganun. Tarik pala dito. Parang hindi naman tadaanan. Pero dadaanan ko na lang din. Layo na kasi nung iikutin ko pag pa sa kabila. Ito. Uy, kape. Ano ba, mas okay na ganyan na lang siya? Parang may project kayo dyan Hindi, mamaya na lang siguro yung pagkuha namin ng kape. No? Parang close up muna nilang dalawa. Tapos pag puhunin mo na yung baso, lalayo ko. Hindi, stop naman natin. Hindi naman natin ano. So ito lang muna, baso lang. Parang dalawa. Kopi ko. Baka naman. Ano na? Anong atin? Mojito. Kasi mojito, Dre. Dito Yan Tatago, tinataguan kayo. Mojito time. Good morning, Pops. Sa wakas. Nagkita rin tayo sunrise. Sa wakas maaga rin nagising. Grabe yung view dito. Lalo na itong sunrise. Mas malamig yung kagabi kesa nung unang gabi. So itong second night, mas malamig. Itong trapal basa. Grabe. Mas kagabi, punong-puno ng fog dito. Kaya yung buong lugar punong-puno ng fog. Tulog pa sila. Si Andre, tulog pa. Sarap gumising ng ganito. Unti-unting nawawala yung kuliglig tapos napapalitan ng huni ng mga ibon. Ano kaya yun? Ayun rinig nyo? Nawala. Isang beses lang nagparinig uli. Pero para siyang
Alam mo yung tuko. Ganun yung tunog niya. Pero hindi tuko yung sinasabi niya. Parang, tsugo. Balita ako may tindahan dito sa baba eh. Subukan kong tignan. Malamang bukas na yun. 7 na eh. Kailangan rin kasi namin ng sibuyas, bawang. So dito siya oh. Kailangan yata lumabas dyan sa entrance. Hindi ko lang sure kung hindi naman siguro nakalak. Mukhang nakasara lang pero hindi nakalak. Pwedeng buksan. Tapos tingnan natin kung ano yung mga tinda dun. Para sa mga future na pupunta dito. Para alam nyo kung ano yung mga tinda ba dun sa tindahan. Oo, dali ah. Ay, bukas naman bukas. O, buksan natin. Okay. Ayan. Uy, nakalak. Nakalak. Wala siyang pintong maliit. Yun lang, Pops. Para tayo bibili ng sibuyas. Pang-almusal. Nakalak pala. Uy, nakalak. Ayan, kita dito. Hindi ko alam kung kita sa camera, pero ayan, may lock siya. Wala siyang pinto na maliit. Well, anyway, nilalak pala nila. Siguro para rin safe tayo. Ay, hindi ah, dali ah. Parang itong main gate. Yung maliit, may maliit siyang pinto, yun yung nakalak. Pero ito ay ay, nako po. Bubuksan naman pala. So, let's go. Ayun, may tao. Hindi ko alam kung galing ba siya doon sa tindahan. Okay. Ito, bubuksan siya. Diyos ko, ang ganda talaga dito. Ano naman yung community. Ay, si ate, ayan pala. Hello, good morning po. Hanap ko yung tindahan eh. Saan ba yung tindahan? Ayan si ate yung nagbigay sa atin ng kahapon ng kuryente. Ito pong bahay na to. Ito. May gate po dito, tapos mag-knock-knock lang po. Hindi. Ito yan ba? Doon pa. Sige. Thank you. May playground do. Tindahan dito. Uy, may aso. Naku. Kamangahabol, dogi-dogi. Ay. Ala. Oh my goodness. Naku. Ano tayo bibili? Ayun, duti na lang. Andito si Kuya. Kala ko, habulin ako. Good morning. Good morning po. Dito daw po yung tindahan. Oo, meron. Ayun. Eto. Natin yung tindahan. Ayun, may tubig. May tubig pala dito. So, dito may tubig. So, may hirapan lumabas para sa tubig. Meron po kayong hanap ko kasi sibuyas. Meron po ba kayong sibuyas na tinda? Wala. Kayang makakabili. So, ano po yung mga tinda nyo dito? Water lang po, tapos cracker. Water lang talaga ang... Soft drinks, ganun. Okay. Ayun nakasulat dito. Oo. Sibuyas talaga kailangan ko eh. Kasi nakabili na kami kahapon. Ayun, may uling. Chichirya, crackers, ice buko, pinipig, uling. Sibuyas talaga hanap ko. Nakabili na kami sa inyo kahapon ng tubig. Kaya okay na yung tubig namin. Wala. Kailangan dun sa labas, Medyo malayo lang. Sige po. Thank you. Kinabahan ako. Kala ko habulin tayo ng aso. Balik na lang tayo. Wala daw silang sibuyas. So ayun, alam nyo na. So kung galing kayo dun sa labas or bago kayo pumasok dito, yun ang mga bibilhin nyo kung ano yung wala sila. Yun ang wag kayong mawawalan. Diba? Wag ko sibuyas. Wala pala silang sibuyas. Doon na po. Thank you. Kita ba, Paps? Hindi kita. Ayan. Yan. Ayan yung part na paakyat. Ganda.
So ito yung main entrance. Ito yung sarado kanina na akala ko hindi nabubuksan. Bubuksan naman pala. Sara uli natin ng ganyan lang. Ayan. Ayan yung daan paakyat dito sa Akato. Ito yung main entrance. So again, ayun. Kung ano yung mga wala sila, nakita nyo naman kanina, yun yung wag kayong mawawalan. Kumbaga dun pa lang kayo sa labas, dapat meron na kayo bago kayo pumasok dito sa Akato. Lutuin na lang natin yung almusal na walang sibuyas. Wala talaga eh. Luluto tayo ng itlog na walang sibuyas. Anyway nga pala Paps, first time ko talagang matry ito ng pangmatagalan. Kung yung yelo ba niya is buo pa. So itong yelo na to, nabili natin sa Valenzuela pa banda. Puno to actually. Pero ngayon bawas na. Ito din naman. Yung yelo buo pa. Diba? Ayan. Ibay na. So galing pa to ng yung yelo na to. Galing pa ng Valenzuela to. Diba? Meron pa rin siya. So, ayun. Tested. Diba? Kaya nga niyang magtago ng yelo dito na hindi... Well, meron ng konting tunaw dyan. Pero konti lang talaga. May tubig. Pero may drain kasi siya sa gilid. So, yun lang naman kailangan lagi mo i-drain kapag napansin mo may tubig. Para yung yelo laging buo. Pero yan nga, kita ko naman. Bawas na yan. Puno yan kahapon eh. Pero ang ginagamit kasi namin. So, babawasan siya. Kaya, konti na lang yung nakikita nyo dyan. Pero buo pa siya, di ba? Ay. Pwede. Pasado. Tumatagal. Yung tubig dito, sa Akato, nakikita nyo, meron silang imbakan dyan. Tapos dinideliver pala yung tubig dito. Ayan o. So ganyan ka precious yung tubig dito. Ganyan kahirap kasi kita mo naman i-deliver. Ayan si Kuya. Kuya, kailan ang delivery ng tubig? 3 days sir. Every 3 days. Maraming guests. Oo. So ayan siya. So bale may truck dun. Dun na connecta tong hose na malaking to. Okay. Ay, yung hose na malaki. Yun na connecta dito sa truck ng tubig. Ayan si Kuya. Good morning po. Good morning po. So ganyan kahalaga yung tubig dito. Ayan oh. Talagang mahirap ang kasi isipin mo di-deliver pa. So yung mga pati yung mga kabahayan kayo rin ng nagsusupply. Marami kami kasi may ma'am lang. Pero ganun talaga dito, no? Kasi wala namang walang poso. Kasi taas dito eh. Hindi kakayanin. Yan talaga ang source ng tubig dito, no? Yung, deliver lang talaga. Kaya kailangan yung mga guest dito talagang masinop sa tubig, Kasi ang hirap. Yes. Apat pa tayo. Ayan, ready? Yay! Yun ang gusto nyo, no? One for... It's so heavy. Why is it so heavy? Naiintindihan ko na kung bakit maraming gusto magpunta dito. Malayo to sa ingay at gulo ng syudad. Ang musikang hatid ng kabundukan ay awit ng mga ibon, harana ng mga kuliglig, at sayaw ng mga tala. At ang pinakamahalaga sa lahat, hatid nito ay duya ng hangin at yakap ni inang kalikasan. Bagay na walang katumbas na salapi. We could run away. You and me together, baby, we don't gotta stay. Let's lose our minds.
could go crazy and leave it all behind. It could be glorious.